masama ang mangarap. Tulad ng bisita natin, nangarap at ang kanyang pangarap nagkaroon ng katuparan. Hindi ko na po patatagalan. Narito ang ating surprise visitor, ang dating mag-aaral ng Paaralang Almario, ang ating minamahal na dating mayor ng ating Maynila, Mayor Francisco Isko Tumagoso. Sir, take this stage. Sa ating minamahal na Principal Udoy Jr., palakpakan natin, at mga guro ng ating paaralan, ng aking paaralan, at mga magulang na nandito, mas excited kasi binibigyan ng recognition ang effort ninyo at higit sa lahat ng inyong anak. The non-teaching personnel of Rosario Almario Elementary School, the Boy Scout, alam niyo yung Boy Scout, kanina nag-uusapan namin. Yung Boy Scout, nandun sa boundary ng Pasay. Medyo magulo yung lugar na yun. And when I found out na gano'n na sitwasyon nila, sabi ko, hindi naman mo pwedeng gano'n. Boy Scout of Manila. Tapos para silang nakikipisan lang doon. I'm proud to say and state Boy Scout of Manila has its new home inside a new building in District 3 of Manila. Meron na silang magandang building doon na mabilis na tapos in less than 2 years nagagamit na ng Boy Scout. Swerte yung mga batang scout kasi nung nasa Almario ko, Red Triangle kami. Naalala ko tuloy si Mr. Mercado. Hindi ko alam kung may kamag-anak pa si Mr. Mercado rito. But I saw the family of Mr. Mercado when I was in Baguio a few days ago. He is my teacher in practical arts, or yun building namin doon sa gilid. But again, to the parents and students, good morning! Magandang umaga sa inyo. Mga bata, congratulations. Happy kayo? See, mas magpapatuloy ang pagiging masasayahin ninyo kapag kayo ay talagang nag-aral ng mabuti. Sapagkat ngayong araw nito, kayo ang bida kasi nagsikap kayo mag-aral ng mabuti. Maalala ko noon, di ko alam buti nga ngayon, yung bata aatin ng recognition day, uniformado. Kami, napagalitan ako ng nanay ko. When I was in grade 2, si Mrs. Naseste, tinawag yung nanay ko. Nung araw, pag pinapatawag yung nanay o
magulang ng bata, takot na takot kami. Kasi malamang ito, makukulatan naman ako, mahahangin. Alam niyo yung hangin ng araw, ayaw na ayaw ng bata doon. Maswerte yung mga bata ngayon, pagka tumatama yung hangin sa kanila, nababasa. Nung araw, ang hangin, alambre. So, pagka medyo matigas ang ulo mo nun, oh, it's okay. Thank you. No, papagalitan ka yung hangin. Ewan ko kung inabot yung hangin. Diyan ginagawa yun sa Luwalhati Street, bandang Santiago. So takot na takot ako kasi sabi ni Mr. Cese, patawag mo yung nanay mo. Then pag-uwi ko sa bahay, sabi ko sa nanay ko, tawag kayo ng teacher ko. Sabi ng nanay ko, ano na naman ginawa mo sa eskwela? Hindi ko alam. Basta pinatatawag kayo ng teacher. So true enough, the following day, dahil hindi naman po pwede yung tatay ko, kailangan laging tumambay sa Mercotio, kaya sa Aras Street. Kasi, alam mo naman ng araw, tarahan, roll. Pag hindi ka sumagot, tatawag ang pangalan mo, tatalon. Ang tawag ito, malalagpasan na. So, hindi siya pwede umabsent at magabang nasa pier. So, napunta nanay ko, at nakita ko sa pintuan, yan, yung building sa gilid, no? Sa arte. Nag-uusap si Mrs. Cese at saka yung nanay ko. Pero nasa isip ko noon, kanyang edad ako, yari na naman ang weapons ko pagka-uwi. Takot at takot ako. So true enough, after umuwi, tanghali, pang umaga ako, section 11. Kasi nung grade 1 ako, section 23. Tapos medyo naging masinong ako. Sa dulo ko nang walang hanggan section 23. Tapos naging section 11 ako. Tapos, uwi ako, pag-uwi ko, galit ang nanay ko. Sabi sa akin, ikaw, sinabi ko sa iyo, mag-aral ka lang. Siyempre, sinagot ko naman, nag-aaral lang ang buko eh. Yan nga ang problema eh. Bakit po? Oh, bibigyan ka daw ng medalya dahil kailangan mo umaten sa recognition day. Siyempre, ako naman baka walang recognition day. Ang inisip ko, anong mali kung bibigyan ako ng medalya? Nagagalit yung nanay ko. Kaya pala nagagalit yung nanay ko kasi ang problema siya, kailangan daw bumili ang nanay at tatay ko ng long sleeves. Kaya ko nabanggit, maswerte mga bata ko, uniformado ang recognition nila. Eh kasi, kaya nagagalit ang nanay ko. Sabi niya, wala kaming pambiling long sleeves. Paano ko atin ang recognition day? Eh yung bestida niya, kaisa-isang bestida, nasanla pa doon sa kanto ng Lakandula at Luwalhati. Yung tindahan ng murang, yung second hand, yung damit. May tindahan doon sa kanto. May tindahan ng sako at saka damit. E di, madaling salita, dumating na yung tanggang araw ng recognition at tulad ng araw na ito sa mga anak ninyo. Walang nagawa nanay ko, kundi papalad naman kami, may kapitbahay kami, kasing size ko, nakahiraman nanay ko ng long sleeves. But the problem is, yung kapitbahay ko, bata, babae. Kaya ang long sleeves ko, nung araw, yung mga taga-50 dyan, yung mga dekada 80, shout out sa mga batang ladies. Yung long sleeves ng babae nung araw, yung miracles dito sa harap. So yun ang suot-suot ko. Simula kagitingan hanggang dito, naglalakad ako. Kaya ako
naman, wala naman sila kasi hindi ko alam kung babae yun o panlalaki. So, true na, umakyat ako sa entablado, sinabitan na medalya ng nanay ko dahil ako'y na-first honor. Sino gusto maging first honor? Lahat kayo. Ano ang gagawin? Aral na. Hindi doon nagtapos ang kwento. Di sinabitan na ang medalya. Di ba gagalit nanay ko? Di siyempre yung medalya Makati. Yung lace Makati yung dito. Uwi na. Yan. Dito ang titi. Yan sa tubig yan. Lalabas ka. Hindi gusto ko pa rin yung medalya ko na. Dahil uwi na kami, maglalakad kami. Sabi na nanay ko, huwag mong tanggalin yan. Dinisplay ako ng nanay ko sa buong Kagitingan hanggang pauwi ng bahay. Proud din pala. So, yun ang istorya ko sa Recognition Day dito mismo sa Alaman. My point is, mahirap ang buhay. But life should not stop there. We must pursue, and we must continue to pursue better things for our children. Sinong makapagsasabing katulad ng sinabi ni Principal Godoy na may isang bata graduate ng Rosario Almario Elementary School. Basurero. Mahirap pa rin mukha ba akong basurero? Parang imposible, no? Mukha ba akong cycle boy? But my neighbor, my classmates, my teacher knows it very well. And that's the truth of the matter. Na ang basurero, produkto ng pangpublikong paaralan, ay pwede palang maging mayor ng lungsod ng Maynila. So it seems impossible, but it's not. Laging may awa ang Diyos. Kaya sa mga magulang na proud parents today, and the teachers who are also proud for the students of Almario being recognized, their effort in their academic journey, you must continue. You must continue to support your children, support your school, be active in the academic activities. Always like that. You will never know. You will never know. Doing this is showing gratitude that in this ground, in this corner, in this property, nakapag-produce ng mayor. E pagka minamalas-malas mo ng araw, paswal, muntik pa. Muntik lang. Diba? Na maging presidente. But that's water under the bridge. But it produces quality students. Our batch, ako lang siguro marahil ang kilala ninyo, pero gusto ko i-share sa mga teacher natin dito. Yung batch namin, doktor, engineer, mathematician, teacher. Yung batch namin, maraming na-produce, hindi lang ako. Ako lang yung siguro na kilala, artista, hindi ko naman kayo masasisi. Ulo ba niya? Mag-artista yun. But our batch, these teachers produces so many professionals graduate in this school. That's why I want a better school ground, quality school ground for your kids. Gusto ko maging maayos, sana lahat ng eskwelahan ng
Manila ay maging katulad ng Rosario Almario Elementary School, Manila Science High School, Albert Elementary School, at Magsaysay High School. Better environment for the kids, better facility for the kids, and it's free. Tanggap ang anak nyo ng walang danyos sa inyo. So that whatever the private school with regard to facilities that they have, it's the same, if not at least better than the private school, yung public school sa lungsod ng Maynila. So muli, sa inyong lahat, mga proud parents and teachers, congratulations. And I hope someday makita-kita tayo ulit. May awa ang Diyos. At sa mga bata, sinong gustong maging doktor? Ako, maswerte kayo. Kasi sa matter of commitment to the people of Manila, may awa ang Diyos. Kapalik tayo. I will build school, college of medicine bigger in the city of Manila. Para lang magkaroon ng laman o panlasa yung sinabi ko. Alala niyo yung head story na cooling air condition bagong ospital ng Maynila? At naalala niyo yung lumang building katabi? Napansin niyo, bakit hindi ko giniba? Because the end game, the end plan is to make Pamangkasan Lungsod ng Maynila College of Medicine in that building. And that I am going to do. That more doctors, nurses, or medical field professionals, City of Manila will produce for them, for future of our kids. Yung kakulangan ngayon, gagawin na natin para mapunan sa kinabukasan ng salin-lahi natin. That I promise I'm going to do because yun yung naiwan. And I thought gagawin nila yung ginawa. But let's then move forward. That mga bata, sino ulit magdodoktor? Nasa kaman? Dentist, nurse, PT. O yan ha. Pero nag-aabang na sa inyong malaking school ground someday. O sino gusto naman maging engineer? Abogado? Sino gusto maging vice mayor? Andyan si Gigi Atienza. Aming partner. Sino gusto maging councilor? Sino gusto maging mayor? Ang dami ko naman competition. I'm happy for you. Gusto yung maging doktor, nurse, engineer, lawyer, and I'm happy for you and I'm happy for them. Gusto nila maging public servant. Wala nang pinakamasaya sa isang taong gobyerno kapag napabago mo ang katayuan at antas ng pamumuhay ng tao. Yan ang public service. The parents, are you proud of your school? Excited kayong mag-aral ulit, ano? Sino graduate sa inyo ng Almario? Talaga? So lahat tayo mag-graduate ng Almario. So you know what I'm talking about. So muli, mag-iingat kayo.
I'm happy and grateful to our principal, the teachers, for including Chichi and I in these memorable moments for the parents and for the kids. Your recognition. Last commitment to each and everyone. We will make Manila great. Nangarap, pagpalainawa kayo ng buong may. Maraming salamat. Manila! God first. Thank you.